Nakatanggap ng tawag si Chloe mula kay Lyndon. Long time no hear, aniya. Hindi siya sigurado kung naitago niya ang excitement sa kanyang boses. Busy lang. I know how busy you are. Namaya niyang sandaling katahimikan. Chloe, Lyndon. Halos sabay silang nagbanggit ng kanya-kanyang pangalan. Go ahead, anito pagkatapos magpakawala ng maikling tawa. Ikaw na lang muna. Ikaw na, may importante ka bang sasabihin? Wala na kami ni Chris, hindi na matutuloy. Ang kasal. Bumuntong hininga ito kapag kuwan ay malungkot na ang tinig ng magsalita. I know, parang kinurot ang kanyang puso. Obviously, he was lonely for his best friend. Mali nga yata talaga ang naisip niyang may pag-asang magdugtungan ang nasimulan nilang pagkakaibigan. Can I visit you? Biglang tanong nito. Ha? I'd like to see you and talk to you. Naka-recover na ba totally ang daddy mo? Yan, nasa Ilocos siya. Sinundo siya ng uncle ko. So, pwede ba tayong magkita? Kung ayaw mo sa bahay niyo, okay lang dito. Kailan ba? Tonight. Excitement filled her heart. Sige, anong oras ka darating? Ipiwat magluluto ako ng dinner. That would be great. I'll be there before 8. I'll see you, bye. Mabilis pa rin ang tahib ng kanyang dibdib kahit noong pindutin niya ang end call ng kanyang cellphone. Nagtungo siya sa kusina at tinignan kung anong maaari niyang iluto. Tamang-tama namang namalengke kanina si Dolor. Magpapalambot siya ng karning baka. Magluluto siya ng beef teriyaki. Mag-i-steam din siya ng lapu-lapu at gagawa ng crunchy green salad. Talagang igagawa niya ang salad ng kanyang daddy kaya nagpabili siya ng mga kakailanganin para doon. Kaya nga lamang ay dumating ang Uncle Bert niya at isinama nito sa Ilocos ang kanyang ama. Alas 4 pa lang ng hapon kaya mahaba pa ang oras para mailuto niya ang lahat ng iluluto niya. O bakit nangangarag ka riyan? Narinig niyang tanong ni Dolor mula sa kanyang likuran. May darating akong bisita, Dolor. Pakitulungan naman ako. Magluluto kasi ako. Mukhang espesyal ang bisita mo. Ngayon lang kita nakitang nataranta ng ganyan. Si Sir Chris ni hindi mo ipinagluto kahit minsan. Hay naku, Dolor. Huwag mo na akong intrigahan. Kumilos ka na lang. Anong gagawin ko? Ilabas mo yung lapu-lapu. I-steam ko yun. I-check mo rin kung may mayonnaise pa tayo. Kung wala, tumakbo ka sa grocery. Kung gaano kabilis ang kanyang kilos ay ganun din kabilis ang pagtibok ng kanyang puso. The thought that Lyndon was coming made her heart beat faster. Para siyang isang dalagang aakyatin ng ligaw ng isang manging-ngibig. Tinulungan siya ni Dolor hanggang sa naisaayos na niya ang lahat. Binili na niya ito na kapag dumating na ang kanyang bisita ay initin agad nito ang chicken and mushroom soup. Para sa dessert ay naghiwa siya ng mango, peach at watermelon cubes. Inilagay niya yun sa loob ng refrigerator para lumamig. Inahigusan nila ang garden na malapit sa swimming pool. It was the most romantic place of the house. Pangalawa, si Lyndon sa importanteng lalaki sa kanyang buhay, kaya gusto niyang makasalo ito sa espesyal na hapunan na siya mismo ang naghanda. She had high hopes na ang gawing iyon ang magiging simula ng mas magandang pagtitinginan nila. Sige na maligo ka na, Ani Dolor. Baka dumating na ang bisita mo, amoy kusina ka pa. Nakangiting pagtataboy nito sa kanya. Dolor, don't tell me babae ang bisita mo dahil hindi ako maniniwala. Hala, mag-ayos ka na. Kapag may kuwapong dumating, ibig sabihin siya na yun. Natatawang tumalikod siya. Ilang taon na rin itong nanunungkulan sa kanila at mas matanda lang ito ng 3 taon sa kanya kaya para lang silang magkapatid kung mag-usap. Pagpasok sa kanyang kwarto ay tinignan niya ang oras sa table clock na nasa ibabaw ng tokador. 6:45 na. She had ample time to prepare. Bago pumasok sa banyo ay pumili na siya ng damit na isusuot pagkatapos niyang maligo. 3 simpleng bestida ang nilabas niya mula sa dresser. She settled for the white one. Haltered ang tabas niya at lagpas tuhod ang haba. Titernuhan niya yun ng putiring slip-on. Saglit lamang siyang naligo pero siniguro niyang mabangong-mabango pati ang kanyang buhok. Paglabas niya ay ang pagpapatuyo ng buhok sa pamamagitan ng hairdryer ang inasikaso niya. She applied a very light makeup. Nang masiguro niyang maayos ng kanyang mukha at bukay sakalang niya ay sinuot ang napiling damit. 7:35 sa table clock nang kumatok sa pinto si Dolor. Isinungaw nito ang ulo nito sa pinto. Miss Maganda, nandiyan na ang bisita mo. Ngayon alam ko na kung bakit sobra kang nataranta kanina. Hay, napakagandang lalaki naman pala ng bisita mo. Saan mo siya pinatuloy? Sa main receiving room. Yung mga food okay na? Opo, nainit ko na rin yung soup. Kapag hindi ka pa lumabas, malamang na lumamig na uli iyon. Sige, lalabas na ako. Mauna ka na sa baba. Tumalikod na ito.
Nagwisik lang siya ng kulon at lumabas na siya ng kwarto. Palakas ang tahip ng kanyang dibdib habang bumababa siya ng hagdan nang makita niya si Lindon na tumayo ito mula sa kinauupuan nito. Good evening. Bati nito nang nasa harap na siya nito. Hi! Tanging nasabi niya. Her heart beat frantically. Sa tingin niya ay mas gwapo si Lindon sa suot nitong long sleeve polo. Namayani ang saglit na katahimikan sa pagitan nila. Siya ang bumasag niyon. The dinner's ready. Sa labas ko pinaset, aniya. Nagpatiuna na siya sa paglalakad. Ramdam niyang nasa likuran lamang niya ito. Nang nasa pool area na sila ay lumayo na si Dolor. This is great, sabi ni Lindon. Nakangiti ito habang nakatingin sa mesang napapalamutihan ng mga bulaklak at 3 antigong kandelabra. Bukod sa mga liwanag sa mga nakasinding kandila, ang ilaw sa lamppost ang tanging nagbigay ng liwanag sa parteng iyon ng lawn. This is such a romantic setting. Inilang hakbang nito ang pagitan nila. Inilalayan siyang maupo nito sa silyang laan para sa kanya. Napapitlag pa siya ng madampi ang dibdib nito sa kanyang likuran. Naisip ko lang na sorpresahin ka para naman makaganti ako sa mga kabutihan mo sa akin. Sabi niya na nakaupo na ito sa tapat niya. But don't expect too much. Hindi naman espesyal ang inihanda ko. Yumin, ikaw talaga ang naghanda nito. Why not? May duda ka. Wala naman. Sabihin na lang nating bihira na sa mga babae ngayon ang mahilig magluto. Nag-iinit ang mga pisngi niya. Tikman mo kaya muna ang inihanda ko bago mo ako bulahin. Aniya. Ngumiti ito. Nag-umpisa na silang kumain. Panay ang papor nito habang sumusubo ito. Tila kapwa sila ginanahan sa pagkain. Tapos na silang mag-dessert ng mapadako ang usapan kay Chris. So alam mo na palang tungkol sa pagtalikod sa kasal ko? Tanong niya. Nag-uusap kami. Umalis siya kahapon papunta sa States. Nabalitaan ko nga. I felt sorry for him, Chloe. So did I. Pero wala akong magagawa. Alam ko I felt sorry for him, but I felt relieved. Also, he was looking at her straight in her eyes while talking. Napamaang siya. Bagyang umawang ang kanyang mga labi pero walang nanulas na anumang salita mula roon. She just waited for him to say something. Bagay na inaasam-asam niyang marinig mula rito. Chloe, I don't know if I have to say this. Kasi pakaramdam ko magkakasala ako kay Chris kapag inawin ko ito sa'yo. Nasaktan siya sa pagtalikod mo sa kasal pero hindi ko alam kung bakit natuwa ko iyon. Nakilig lang siya sa pagsasalita nito. Chloe, hindi ko sinasadyang maramdaman ng ganito. Hindi ko sinasadyang mahalin ka. Basta naramdaman ko na lang. Lindon, let me finish first. Hindi siya umimik. Pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya sa sobrang lakas ng kabog niyon. Pinangkinggan ng Diyos ang hinahiing ng kanyang puso. Pinigilan ko naman ang puso ko na tumibok para sa'yo. Pero nahirapan ako. Gusto ko nang aminin kay Chris na kilala na kita. Na mahal na kita pero wala pa akong sapat ng lakas ng loob para gawin yun. Gusto kong sabihin sa kanyang palayain ka na niya dahil gusto kitang ligawan. Naiipit ako sa pagkakaibigan namin at sa damdamin ko sa'yo. Lindon, hindi kita pipiliting mahalin mo agad ako dahil gusto ko munang maging malinaw kay Chris ang lahat. Gusto kong ako magsasabi sa kanya na mahal ko ang babaeng gusto niyang pakasalan. Naniniwala ako na hindi dali sa'yang nararamdaman niya sa'yo, pero hindi ko rin siya madiretsyang ipaubaya ka na niya sa akin. Utang ko sa kanyang buhay ko at ayokong isipin niyang inaahas kita sa kanya. Nilalabanan lang niyang pag-iinit ng kanyang mga mata, pero gusto na niyang bumigay. Ayaw naman siyang bigyan ng pagkakataon ni Lindon na magsalita. Nang malaman ko ang dahilan mo kung bakit kailangan mong pakasalan si Chris ay gusto na kitang sagipin. Madaling pagalawin ng pera but it was more than money. Buhay ang utong kay Chris. Magatagal na kaming magkaibigan. Nang huminto ito sa pagsasalita ay saka siya nagsalita. Can I talk now? Tumango ito. Sinasabi mo ba sa akin ang lahat ng ito pero hindi ka pa sigurado sa sarili mo na kung sakaling hindi? Ako tantanan ni Chris ay hindi mo na itutuloy ang nararamdaman mo para sa akin at pipigilin mo na lang ang sarili mo. Napamang ito sa kanya. What do you mean? Nangulap ang kanyang mga mata. When we first met, I know that you are my knight in shining armor. Palagi kang nasa tabi ko sa mga oras na kailangan ko ng karamay. Kapag nalulungkot ako at kailangan ng kausap ay bigla kang tumatawag. Hindi ko rin sinasadyang mahalin ka. Kumibot-kubot ang mga labi nito pero hindi ito nagsalita. Hindi mo masasabi kay Chris na mahal mo ang babaeng gusto niyang pakasalan? Ay Ken, iyon naman pala. Anong problema mo? Hindi mo ako naiintindihan, Chloe. Kaya kong harapin ng kahit sino pero kailangan ko munang linawin kay Chris ang lahat.
Hindi ko alam ang extent ng sakit na idudulot ko sa kanya kapag nalaman niyang inilihim ko. Nakilala kita at may espesyal na pagtingin na buo sa puso ko para sa'yo. Paano ko sasabihing mahal ko ang babaeng mahal din niya? I fully understand. You love me. Gusto rin kita pero hindi pwede dahil best friend mo si Chris at malaki ang nautang na loob mo sa kanya. Chloe, sana hindi mo na lang inamin sa akin na mahal mo ako. Chloe, kung wala ka nang sasabihin gusto ko nang magpahinga. Salamat sa pagdalaw mo. Kanunting panahon lang hinihingi ko, Chloe. Gusto ko nang magpahinga, Lyndon. Nakatungong tumayo ito. Salamat sa dinner. Ay nito sa tumalikod. Hindi na niya ito inihatid sa gate. Pumasok siya sa bahay. Nakasalubong pa niya si Dolor. Oh, umalis na si Pogi? Tanong nito. Tumango siya. Pakaligpit na lang ang mesa, Dolor. Magpapahinga na ako. Tila may itatanong pa ito pero hindi na lamang niya pinansin. Pagpasok niya sa kwarto ay dumapa siya sa kama. Napaiyak siya. Masakit tanggapin na may limitasyon pa.